Nabulag siya, tapos nabungal at muntikan nang nawalan ang kanyang mga pandinig. Iyan ang sinapit ni LV Vergara doon sa Occidental Mindoro sa kamay ng kanyang mga malulupit na amo. And dito sa kanyang revelasyon sa media interview, isiniwalat niya yung kanyang tindi ng pagmamaltrato ng kanyang mga amo, no? So, i-rephrase ko kasi bawal yung mga words na sinabi niya. Na sinabi niya na sobra talaga yung pananakit sa kanya, na tinitira talaga yung kanyang mga eyes, tapos yung kanyang ears, na ipinakita niya na medyo nagde-deform na, no? Nagsisimula na ma-deform yung kanyang ears sa tindi ng pagmamalupit physically ng kanyang mga amo. Ang pinakamasaklap dito ay yung ginawa sa kanyang mga mata, na kung saan yung mga direct physical trauma towards yung left tsaka yung right eye niya. So, hindi nagkasabay na nabulag, pero sa tindi ng trauma ng ginagawa sa kanyang mga amo, ayan, nawalan po siya ng paningin. Tapos, hindi lang yan, no? Yung kanyang bunganga. So, makikita nyo, as in, natanggal yung kanyang mga ngipin. So, buti na lang, no? Hindi siya nagkaroon ng infection sa mga gums dahil sa mga tindi ng trauma na ginagawa ng kanyang amo. And ang isa pa dito, talagang bumuhos yung luha niya, no, habang isisiniwalat niya. Hindi lang halata kasi syempre wala na siyang paningin and hindi mo mahalata yung buhos ng luha niya. Tapos yung mga katabi niya dyan sa video ay syempre nai-imagine nila yung mga moments na pananakit na ginagawa sa kanya. So ikaw din na nanonood, mafe-feel mo rin, mararamdaman mo rin yung tindi ng pagmamaltrato ng kanyang mga amo. Tapos eto pa, medyo maiinis ka talaga kasi todo denial, syempre, ang mga amo niya. Tapos meron silang depensa na nagnakaw daw di umano siya, pero yun pala, merong forced na parang coerced siya. Tama ba yung term? Basta ganon, na sumulat siya, order ng kanyang amo para aminin daw ang ginawa niyang kasalanan. Pero walang katumbas yung pagmamaltrato sa kanya for years. And ang isa pang matindi dito ay ayaw siyang pakawalan kasi ayaw ng amo niya na magsumbong siya sa otoridad. And syempre naman, no, kapag magsusumbong siya, automatic magkakaroon ng investigation, and kapag malakas talaga yung ebidensya, malaki yung chance na makukulong yung mga nagmaltrato sa kanya, in which yun yung mag-asawa, tapos pati pala yung kanilang anak, no? Kaya grabe. Pwedeng sabihin na natin na karumal-dumal, no? Kasi grabe na yung kanyang mga senses nawala. Paningin, yung hearing, muntikan na, tapos yung mga set of teeth niya. Kaya hindi lang sa abroad nangyayari yung ganitong mga pagmamaltrato, kundi nangyayari din yan pala dito sa atin. Ito ang itsura ni LV Vergara noong 2017 kung hindi ako nagkakamali. Mapapansin nyo na napakaaliwalas ng itsura niya. Kompleto yung set of eyes niya, tapos okay yung kanyang bunganga, tapos hindi pa masyadong deform yung kanyang mga ears. Pero if you're going to compare it right now, grabe, ibang-iba. Tsaka napakalayo na ng itsura niya ngayon. Kasi yan yung resulta ng pagmamaltrato ng kanyang mga amo. Pero disclaimer, ibibase natin ang topic sa video doon sa interview ni LV ng mga media. So dito na inilahad lahat ng mga ginawa sa kanya. And pag-uusapan naman natin yung mga possible na ikakaso laban sa kanyang mga amo. So ano nga ba ang possible na cases? Number 1 is yung sexual assault, no? Kasi naikwento ni LV na merong mga instances na inalis or pinaalis yung kanyang mga damit, and then pinasayaw-sayaw pa siya na, alam mo yun, na walang damit sa harapan ng kanyang amo. Tapos, hindi lang yon, meron pang ginawa na there is a direct trauma sa kanyang mga reproductive organs. Kaya, hindi lang humiliation ang inabot niya, no? Talagang matinding trauma. Mangyak-ngyak pa siya nung inilahad niya itong revelasyon na ito. Grabe, no? Number 2 possibility is yung serious
illegal detention. Bakit? Inilahad din ni LV Vergara na ayaw talaga siyang palabasin ng kanyang mga amo at mas lalong-lalo na ayaw siya pabalikin sa kanyang mga kamag-anak. Ang isa daw na rason ay tinatakot siya na hindi na daw siya tatanggapin dahil daw sa itsura niya. Which is, yan yung resulta ng pagmamalupit sa kanya na nawala yung kanyang vision, iba na yung kanyang bunganga, deform na yung kanyang ears, tapos iba na yung itsura ng kanyang katawan as a result ng sobrang pagmamaltrato sa kanya. The third ay yung pinaka-obvious, serious physical injury. As you can see, very obvious naman as evidenced by sa kanyang loss of vision. Tapos yung itsura ng kanyang mga mata. And yung itsura ng kanyang bunganga, nawala yung kanyang mga frontal teeth, no, sa upper and lower. Lalo na kapag nagsasalita na siya. And medyo nade-deform na talaga yung kanyang mga ears. Yun yung resulta ng pagmamaltrato sa kanya. So as you can see, kapag titignan mo talaga yung face ni LV, maaawa ka talaga. Tapos, mapapaisip ka, bakit ganito kagrabe yung ginawa sa kanya ng kanyang mga amo? Alam nyo ba na humingi pala ng tulong si LV doon sa kanilang barangay hall? Tapos, after nung in-interview siya ng opisyal doon, parang nagdesisyon yung opisyal na ito na pauwiin na lang itong si LV sa bahay ng kanyang amo. So, bale, tinawagan ata itong opisyal na to and pinabalik si LV sa kanyang malulupit na amo and then ipinagpatuloy ang pagmamaltrato sa kanya ng ilang months pa, tapos tumagal-tagal pa yung pagmamaltrato hanggang sa marami pang komplikasyon ang nangyari sa kanyang katawan. Isang malaking lesson ito para sa ating lahat na dapat itrato natin ng maayos ang mga kasambahay. Especially sa mga iba dyan na may kasambahay sa bahay. Na human being din sila na kailangan nila ng same respeto ng kailangan din natin sa mga ibang tao, no? Kaya yung nangyari kay LV, grabe. Kabaliktaran, hindi mo masisikmura kung ano talaga yung mga pinaggagawa sa kanya. And ngayon, it's payback time. Magkakaroon tayo ng short story time. Alam nyo ba, dito sa atin, hindi natin talaga may iwasan na may mga ibang tao na ibibase ang respeto sa'yo doon sa current trabaho mo. Kapag nalaman nila na professional ka, registered professional, board passer, doon lang nila pinapakita yung kanilang respeto. Pero kapag ikaw yung minimum wage earner lang, alam mo yon, mababa talaga yung tingin mo. And may mga naka-encounter ako na ka-workmate na ganyan ang mindset nila. Ganyan ka lang. Tingnan mo yung position niya, ganyan lang yung position niya. As compared to me, ganito yung position ko. Yes, nakakalungkot. Na-shock ako sa mga pinagsasabi ng colleague kong ito, pero hindi ko na siya kinorek kasi baka yun pa yung hudyat na pag-aaway namin sa work. So, nakakalungkot talaga na may ganitong klaseng tao na may encounter ka sa buhay mo. Sana may matutunan ka dito sa video na ito and I am very sure na may mga makaka-relate dito. So, thank you so much for watching. Always remember to treat all people with respect.